Hello mga bata! Kumusta kayo? Ako muli si Teacher Viva at nandito na naman ako para sa ating bagong aralin at sasamahan tayo muli ng aking kaibigan upang tayo ay tulungan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Hello mga bata! Magandang araw sa inyong lahat! Magandang araw din po, teacher! Kumain na ba kayo mga bata? Opo, teacher! Naku, may dala pa naman akong cake para sa inyo. Wow! Teacher, ang sarap niyan! Ano kaya ang gagawin natin upang mahatiin ito sa pantay na bahagi? Teacher, hatiin po natin ito sa 4 na bahagi para sa aming 4. Magaling! Hahatiin natin ang cake ng pantay sa 4 na bahagi. Tag-ilang slice kaya ang bawat isa sa inyo? Teacher, tag-isang slice po ang bawat isa sa amin. Dahil hinatin niyo lang po ng 4 na bahagi ang cake. Wow! Magaling! Ba mga bata na ang ginawa nating paghahati ay isang halimbawa ng fraction. Sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tinatawag na fraction. Ano nga ba ang fraction mga bata? Fraction is a part of a whole. O sa Tagalog ay bahagi o parte ng isang buo. Tandaan natin na pag tinatawag na fraction, ito ay nahati sa equal parts o pantay-pantay na paghahati. Tulad ng aking ginawa sa paghati ng cake. Tingnan nga natin mga bata ang mga larawan. Alin kaya dyan sa mga larawan ang tinatawag na fraction? Una, ang bilog ay pantay na hinati sa 2. Pangalawa, ang parihaba ay pantay na hinati sa 3. Ang tatsulok kaya, tingnan mabuti. Tatsulok naman ay hindi pantay ang paghahati nito, kaya ito ay hindi fraction. Tandaan natin mga bata, ang tawag sa larawan na ito sa fraction ay one whole o isang buo. Upang lubos ninyong maintindihan mga bata, marami pa akong halimbawang ipapakita sa inyo. Sa araw na ito, alamin natin kung paano isulat ang simbolo ng fraction. Tara mga bata, umupo ng maayos at makinig ng mabuti. Fractions. Dahil sa pandemyang naranasan ng mga tao, isang araw may 2 magkaibigan na pumunta sa isang panaderya upang manghingi ng tinapay. Binigyan sila ng isang tinapay. Ano kaya ang gagawin nila sa isang tinapay kung 2 silang kakain nito? Magaling! Hahatiin nila ito sa 2. Hinati nila ang tinapay sa 2. Ang bawat bahagi ay tinatawag na 1/2. Paano nga ba natin isulat ang simbolo ng salitang 1/2? Una, alamin muna natin ang parts of fraction. Sa pagsulat ng fraction, mayroong tinatawag na fraction line o fraction bar. Ang bilang na nasa taas ay tinatawag na numerator. Ang numerator ay tumutukoy sa bahagi ng hinati. At ang bilang naman na sinusulat sa baba ay tinatawag na denominator. Ito ay tumutukoy kung ilang beses natin hinati ang isang bagay. Mga bata, balikan natin ang tinapay na pinaghatian ng 2 magkaibigan. Ngayon, isulat natin ito into fraction format. Una natin isulat ang fraction line o fraction bar. Sumunod, ang bilang kung ilang bahagi ang natanggap ng bawat isa. Lagay natin ang number 1 sa taas o numerator. At sumunod, ang bilang kung ilang beses hinati ang tinapay. Sulat natin sa baba ang number 2 bilang denominator. Basahin natin mga bata, 1/2. Ngayon mga bata, meron ako ditong pizza. Hahatiin ko ito sa 4 na bahagi. Ang isang bahagi nito ay aking kakainin. Ano kayang tawag sa isang bahagi na aking kinain? Isulat natin ito sa fraction format. Una natin isulat
Huwag kalimutan ang fraction line o fraction bar. Sumunod, ang bilang o parte o bahagi na aking kinain. Sulat natin ito sa taas. Sumunod, ang bilang kung ilang beses hinati ang pizza. Bilangin ulit natin mga bata kung ilang beses natin ito hinati. 1, 2, 3, 4. Kaya ilagay natin sa baba ay number 4. Ngayon mga bata, basahin natin. 1/4. Ito ang tawag sa bahagi o parte na aking kinain. Paano kaya kung kinain ko pa ang dalawang bahagi ng pizza? Ilan kayang bahagi ang nakain ko sa pizza? Alamin natin. Bilangin muli kung ilang bahagi o parte na kinain kong pizza. Bilangin natin. 1, 2, 3. Isulat natin mga bata. Isulat natin ang fraction line or bar. Isulat sa taas ang bilang ng bahaging kinain. At isulat ang number 4 kung inyong natandaan ang bilang kung ilang beses natin hinati ang pizza. Ngayon mga bata, basahin natin. 3/4. 3/4 ang total o lahat ng bahaging nakain ko sa pizza. Mga bata, meron ulit ako dito parihabang pizza. Hinati ko ito sa pantay na 9 na bahagi. Binigay ko ang ibang bahagi nito sa aking mga kaibigan. Ngayon, alamin natin kung ilang bahagi ng pizza ang binigay ko sa aking kaibigan. Alamin natin. Isulat natin ito sa fraction format. Huwag natin kalimutang isulat ang fraction line o fraction bar. Sunod na isulat ay sa taas ang bilang na binigay na bahagi ng pizza. Bilangin nga natin muli mga bata. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 na bahagi ang binigay ko, kaya isulat sa taas ang number 6 bilang numerator. Munod na isulat sa baba ang total na bilang ng paghati natin sa pizza. Kung inyong natatandaan, hinati natin ito sa 9 na bahagi. Ngunit bilangin natin muli ito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 ang total number ng paghati natin sa pizza. Kaya isulat natin ang number 9 sa baba bilang denominator. Ngayon, basahin natin mga bata ang fraction. 6/9. Ulitin mo nga. 6/9. Magaling. Mga bata, meron ulit ako ditong donut at hahatiin ko ito sa 5 bahagi. At binigay ko ulit sa aking mga kapatid ang 2 bahagi. Ano kaya ang tawag sa bahaging binigay ko sa aking kapatid? Alamin natin. Isulat ang fraction line o fraction bar. Sumunod, sulat sa taas kung ilang bahagi ng donut ang aking binigay. Ang bahagi ang binigay ko sa aking mga kapatid. Kaya isulat natin ang number 2 bilang numerator. Sulat sa baba ang bilang kung ilang beses hinati ang donut. Kung inyong natatandaan, 5 beses ko itong hinati. Ngunit bilangin muli natin ito. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ang total number ng paghati natin sa donut. Isulat natin ang number 5 sa baba bilang denominator. Basahin natin mga bata ang fraction. 2/5. Ulitin mo nga. 2/5. Magaling! Mga bata, gagamit naman tayo ng iba pang halimbawa. Meron ako ditong bilog. Ang bilog ay may 3 bahagi, ngunit ang isang bahagi nito ay may kulay. Paano natin ito isulat sa fraction?
Una, huwag muli kalimutan ang fraction line o fraction bar. Sunod na isulat sa taas kung ilan ang may shaded part o may kulay na bahagi. Sulat natin ang 1 sa taas. Sulat sa baba ang bilang kung ilan hinati ang bilog. Bilangin upang makasiguro. Ngayon, isulat sa baba ang bilang o number 3. Basahin natin mga bata. 1/3. Ulitin mo nga. 1/3. Magaling. Natin ang larawan ng parisukat. Ito ay may 4 na bahagi. At lahat ng bahagi nito ay may kulay o shaded part. Paano natin ito isulat sa fraction? Muli, huwag kalimutan ang fraction line o fraction bar. Sumunod ang bilang ng mga bahagi na may kulay. Isulat sa taas ang number 4. Sunod, isulat sa baba ang bilang kung ilan hinati ang parisukat. Bilangin muli upang makasiguro. Isulat ang number 4 sa baba. Basahin natin ang fraction mga bata. 4/4. Ulitin nyo nga. 4/4. Ngayon, meron ulit ako ditong parihaba. Ang parihaba ay nahati sa pantay na 8 bahagi. Sulat natin ito sa fraction. Tingnan mabuti mga bata. Ilang bahagi kaya ang may kulay sa parihaba? Tama, 4 na bahagi. Isulat ang fraction bar o line. Isulat sa taas ang 4 na bahagi na may kulay o number 4. Sumunod, isulat sa baba kung ilang bahagi naman nahati ang parihaba. Tama, 8 o 8. Kahin nga natin mga bata. 4, 8. Ulitin nga natin. 4, 8. Magaling! Mga bata, tingnan naman natin ang larawan ng tatsulok. Paano natin ito isulat sa fraction? Mabuti. Isulat natin ang fraction bar o line. Ngayon, ilang bahagi sa tatsulok ang may kulay? Tama, 2. Isulat natin ito sa taas. Yun, ilang bahagi naman hahati ang tatsulok? Tama, 3. Ngayon, isulat naman natin ito sa baba. Basahin natin ang fraction mga bata. 2/3. Ulitin nyo nga. 2/3. Magaling! Ngayon mga bata, nalaman natin kung paano isulat ang simbolo ng fraction at paano natin ito babasahin. Tandaan muli, ang fraction is a part of a whole o parte ng isang buo. Huwag niyong kalimutan at pahalagahan ang inyong natutunan ngayon dahil magagamit ninyo ito sa susunod na baitang. Tandaan muli, ang batang matalino ay kinagigiliwan ng mga tao. Ngayon mga bata, alamin natin kung kayo ay nakasunod at nakinig sa ating aralin. Bilugan ang tamang fraction na inaangkop sa bawat larawan. Handa ka na ba? Tara, simulan na natin! Magaling! 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 Tama! Magaling! Magaling mga bata! Tama lahat ang inyong mga sagot. Mahusay! Ngayon, alam na ninyo ang fraction. Palakpakan ninyo ang inyong mga sarili. Magaling! Para sa inyong gawain, kumuha ng lapis at papel at magsanay magsagot ng fraction. Basahin ang simbolo ng fraction at gulayan ang larawan ayon sa hinihingi ng fraction.
Natapos na ang ating aralin. Sana mga bata, huwag niyong kalimutan ninyong mga pinag-aralan. Hanggang sa muli, kami magpapaalam na ng aking kaibigan. Paalam po. Paalam! Ingat po!